Bukod sa issue ng when does life begin, ano pa po ang mga iba't ibang bahagi ng saligang batas na nilalabagan nitong ating panukalang batas na itong reproductive health? Ito po'y panawagan ko sa mga magulang, sapagkat kinikilala din ng ating saligang batas sa Article 2, Section 12, that the natural and primary right and duty of parents in the rearing of the youth for civic efficiency and the development of moral character shall receive the support of the government. Kinikilala dito na yung pangunahing obligasyon sa pagpapaaral, pagpapalaki ng mga anak ay obligasyon ng mga magulang na hindi dapat saklawin ng ating pamahalaan o ng Estado, bagkus marapat pa nga na tulungan ng Estado ang mga magulang sa pagbibigay ng pag-aaral sa mga anak. Paano ito nilalabag ngayon ng RH Bill? Abay, mantakin mo ho na ipag-utos sa RH Bill na turuan yung mga bata na nasa grade 5, simula grade 5, na magkaroon ng tinatawag na sex education. Ano yung nilalaman ng sex education na yan? Para matutunan ng mga bata ang tinatawag how to have safe and satisfying sex. Pagpakin po ninyo, grade 5 tuturuan. Sa ibang version po yata, younger than grade 5 pa. Ayun na nga po ang nakakalungkot yan. Nakakagimbal. Kaya ibig sabihin, yung pamahalaan ay ninanakaw po sa mga magulang yung karapatang turuan ng magandang asal ang kanilang mga anak, maturuan ng maayos na leksyon ang kanilang mga anak. At anong gustong gawin ng gobyerno sa ating mga kabataan? Grade 5 pababa, tuturuan ng how to have satisfying sex. Abay, para pong ginawang mga manyakis ang ating kabataan. That is corruption of our minors and I cannot allow that. Pwede ba po natin ulitin muli yung nakasaad doon sa konstitusyon tungkol sa responsibilidad ng magulang na sila ang sumaklaw nitong obligasyon na ito? Napakalinaw po sa Article 2, Section 12, doon po sa last paragraph. The natural and primary right and duty of parents in the rearing of the youth for civic efficiency and the development of moral character shall receive the support of the government.